So yan mga kabiyaya, mga Dabarkads, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Pag-usapan po natin to, no, yung mga magiging new generation daw ng Tito Vic and Joey. So sino nga ba ito? Sino nga ba itong maaaring magiging kapalit? Alam naman natin masyado pang maaga at matagal pa na hong mapapanood natin itong tatlo na magpapasaya at tutulong sa atin. Pero syempre, isang sumasagi din sa isip natin na kailangan din na kapag pag dumating na sila sa punto na sila ay gusto nang mag-retire sa pag-host, sino nga ba ang papalit sa kanila? Bukod po sa Jowa Pau. No, alam naman natin, isa yung Jowa Pau na yan sa mga maaaring pumalit sa kaya Vic Soto, Tito Soto at Joey De Leon. So eto rin, may papanoorin din tayo na isang video na tape INC, hirap na sa TV ratings dahil kay Paulo. Panoorin din natin yan. At ito yung kasiyahan po sa kasiyahan sa party ng Tito Vic and Joey ng pamilya Vic Soto. Yan, pinasaya ang mga kasambahay kasama sa bahay ng Soto family. Panoorin din natin to. Alam nyo, napapanood lang natin to minsan sa ibang tao, yung mga kabutihan na ginagawa nila. So yun, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto, ang una natin panoorin itong kasiyahan po doon sa bahay nila Bossing Vic Soto. So yung mga Dabarkads, hindi na natin masyadong panoorin yung video. Tignan na lang natin yung play na lang natin, no. Bali na lang natin ng sounds. So yan, hindi siya yan. Ito yung mga comment ng mga tao, no. So dapat ganyan lahat ng artista sa kasambahay. Mabait, pamilya, touring, sumaya. Thank you, Soto Clan. So ito ata yung mga kasambahay niya, makikita nyo dyan. Ito yan ata yung mga kasambahay ni Bossing Vic Soto na kanyang grabe mga pamilya ng Soto, saludo ako sa inyo. Lahat ng pamilya nyong mga kasambahay nila parang kamag-anak na ituring nila. Bakit yung mga iba hindi pantayan or tularan yung ginagawa ng Soto family? Ang tingin nila sa mga katulong pinapakain nila, yun ang tita nila. Good job sa inyong family Soto, love you the best, kayo talaga, God bless. Sana lahat ng mayaman ganyan na turing nila sa mga kasambahay, kasi yung ibang mayayaman talagang ipamukha talaga. Naku, may may tawag dito, may absolutely. Baka mamaya matsupulan ko tayo kaya hindi natin play, no. So yan. Sa lahat ng mayaman, ganyan turing nila sa mga kasambahay, kasi yung ibang mayaman talagang ipamukha talaga nila nakatulong ka lang. Napakabait po ng mga Soto. Sana lahat ganyan ng trato sa mga kasambahay. God bless TVJ. Ito pa. God bless po, Bossing. Napakabuti mong tao. Patuloy yan. Kabaitan mo sa mga tao. Sana, Bossing, mabigyan mo ako ng pamasko. Ako po. Iba pala yung nabasa natin. Oo, kakaiba yun. Hindi. Alam nyo, ito, yung mga ganitong gawain ni Bossing Vic Soto, mga Kadabarkads, yung mga ganyang, alam nyo, yung kabutihan nila, nalalaman na lang natin sa ibang tao, no, sa ibang mga katulad yung mga pagtulong nila na ginagawa sa mga kapwa nila artista. Nalalaman natin sa mga kapwa din nila artista sa mga tinulungan nila, pero sila, alam naman natin na hindi sila yung palaplex ng gaito ganyan, ito tinulong ko, ito ganyan, hindi tulad nung iba, no. Tsaka kakita mo talaga, tinan mo, buri mo pati kasambahay nila, diba, parang mga tita, mga
kapatid lang din nila kung makipagharap sila, 'di ba? Ganun dapat yung tinutularan ng ibang mga artista. So, mapunta tayo dito sa sinasabi ng iba na mga new version o sa mga darating nga daw na mga panahon na magpapaalam na or magpapahinga na po ang Tito Vic and Joey sa larangan ng noontime show, ay maaaring ito daw nga po yung mga papalit sa kanila. So ito po, panoorin natin yung video ni Model of Maynila, ni Model ng Charing. Yeah, panoorin natin. Sino yung mga nasa picture? Ang mga nasa picture, si Bal Soto, si Tito Soto, si Maru, tama ba? Si Maru Soto, tsaka si Vic Soto. Tapos yung mga nandito ay si Biko Soto, si Oyo Soto, si Gian Soto, at yung dalawa na hindi ko po kilala. Sorry. So panoorin natin yung sinabi dito ni Model. Ay, wala po lang boses, Model. Panina. Pero gusto ko natin gumawa ng separate na video para po i-discuss at pag-usapan. Yung pong next generation of Sotos. Sila po ang kasama sa mga magtutuloy ng Eat Bulaga for many decades and generations to come. Okay? Nagsama-sama po sila sa isang Christmas party na naging reunion na din po ng Soto Brothers. So, yung makita nyo po sa picture, ang magkakapatid na si Tito Sen, si Bossing Vic, and of course, si Bal Soto at si Maru. Si Maru po yung usually behind the camera at hindi po nag-aartista katulad ng kanyang mga kapatid. Pero he also played a role sa pagpapalaki po sa Eat Bulaga. At yung kanilang second generation na mga anak, mga magpipinsan, diba? Actually, hindi ko kilala yung isang nasa dulo. Pero of course, si Oyo. Yan, si Oyo Boy. Kanyang asawa, si Cristina Hermosa. At kanilang maraming anak. Yan. And of course, Vice Mayor Gian Soto dito sa Quezon City. Napakahusay yan na Vice Mayor dito sa amin. Si Wahoo Soto. Yung pamilya naman niya nasa politika sa Parañaque. Alam ko yung kanyang misis yata nakaupo ngayon. Hindi ako nagkakamali. And of course, ang nasa gitna, si Mayor Vico Soto. Kinuwento ko din sa live kanina na yung aking pagbablog. 2019 po ako naging full-time na vlogger at hindi ko po magagawa yon kung hindi po dahil sa Vico serye. Nagsimula pong lumakas yung aking vlog nung kinover ko yung pag... Wait lang. Parang may hindi ako dun Vico serye. Paano Vico serye? Uno na 5 channel. Ito, hindi ko naman inaaway si Model. Tutusin, tapos na yun eh. Pero bakit parang iba yung kwento mo dito? Kailan ka lang naman nag-Biko Puro ka Isko Moreno, Model Ba't ganun? Parang iba tayong kwento mo. Okay na sana Ba't may ganito pa kasi? I-reactionan ko dito yung sasabihin mo mapatungkol dun sa new version ng TVJ o mga new version tuloy. Tama nga, mga new generation, diba? Pero ba't may mga ganun? Hindi ka nagsimula sa kay Vico Soto. kay Isko Moreno ka nagsimula, wag mong gawing ayoko sa lahat yung sinungaling na ganyan Alam ko yung history mo, Model Huwag mo sasabihin yung kay Vico na kay Vico ka galing. Pagkapanalo ni Vico Soto sa Pasig, Vico serye, doon po unang sumipa yung vlog ko, nagkaroon ako ng following at ano mo naman yan, Model? Alam nyo, wala talaga to hindi ko to pinanood Sabi ko, reaction ko nga yung kay Model mo, maganda yun kasi yung new generation ng TVJ. Pero yung ganito parang Model kasi nungalingan to kasi sumipa ang channel mo kay Isko Moreno, hindi kay Vico. Para sabihin mo sa mga viewers mo na na lihitimong panatiko ka ng TVJ, ganoon ba? Dati pa naman sininayaan ka na nga namin doon, tapos na issue na yun. Pero sana wag mo naman gawing sinungaling yung mga wag ka na magsinungaling sa mga followers mo. Kay Isko Moreno ka, nagwa 1 million views ka nga kay Isko Sasabihin mo kay Vico, kailan ka lang nag-Vico Soto kailan lang si Vico Soto
Ay nako. Sige na, tuloy na nga natin. Siguro baka dito sa channel niya. Pero kasi 5 channel niya eh. Yung isa kay puro Isko Moreno yung pinopromote niya. Yung isa sa sports. Yung isa halo-halo. Tapos ito sa TBJ. Parang ang labo naman ito ni model. Kasi sinungaling model. Alam namin yung history mo. Hindi ako naipag-away sa model kasi tapos naman na yung issue na yun. Pero sana magsabi ka ng totoo. Po, 4 years later ay tuloy-tuloy pa rin ako nagbablog, and of course very supportive pa rin ako pagdating po sa politika kay Mayor Vico na tinawag ko noon na future of Philippine politics. Talagang napakahusay po na alkalde po si Mayor Vico, and I will support him definitely for decades to come sa political career. Okay, so magkakasama yung magpipinsan at mukhang maganda po yung kanilang pagsasama. Ito yung mga lalaki na mga Soto. Pero of course, syempre, yung kanilang mga kapatid na babae ay very much part din ng mga ginagawa sa Itbulaga. Of course, si Shara Soto naging parte, si Chairwoman Lala, of course, na ngayon ay nasa MTRCB na, si Danica, of course, asawa ni Ping Gris. So, tsaka yung mga iba pa nilang mga kapatid na talagang maganda yung pong pinapakita sa kanilang mga careers ngayon. Diba? It goes to show kung gaano po kaganda yung pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang, ng mga parents nila dito sa Soto family. Okay, so pinakita ko ito kanina sa live dahil I wanted to share yung pong importance ng next generation. Lalo na po na na-secure na ng Tito Vic and Joey yung pong trademark ng Itbulaga. Ito pong next generation na ito ng mga Soto at ng mga De Leon, sila po ang magtutuloy ng Itbulaga at least sa management side. Okay? Kasi po ang nangyari dahil po sa kaguluhan ngayong taon, medyo blessed in... Okay, may heads. Pero paano nasasabi ni model yun Wait lang mamaya na yan. Okay. Paano nasasabi kaya ni model yung gano'n na maaaring sila? Kasi para sa akin, siguro jowa Pau. Kasi yung kung tatlo kasi ang mangyayari, una-una, parang syempre, hindi pa sila sumampan minsan sa hosting Pero alam naman natin na mga anak sila. Pero kung sakali man na darating yung panahon na papalitan na nga itong TBJ, at iba na yung magiging host ng original na Itbulaga, ay maaaring itong jowa pa ang papalit doon. Or pwede rin naman din yung mga anak. Kaso may kanya-kanya silang diba sinabi niya na rito, may mga kanya-kanyang buhay na. So parang hindi na ata papasukin ng mga anak ng TBJ yung pag-hosting na yan, yung pag-noon time show. No? Pero di ko lang alam, din pa natin 100% na sure. Pero para sa akin, jowa Pau yan pwede. Kasi aral na yan, naturuan na yan ng gusto. Kung ano yung mga, tsaka ang galing talaga din nila. Parang yung mga bata-bata pa ng TBJ, ganun na ganun din sila ng mga panahon na yun, So yung jowa Pau ngayon, pwede na silang pwedeng pumalit sa TBJ pag dumating yung time na magre-retire na tong tatlo. Doon naman sa mga anak, parang malabo pa nalalabuan din ako doon. Malabong sila yung pumalit. Kasi, na parang may kanya-kanya na silang buhay. Mayor, vice mayor. Baka nga susunod, si Mayor Vico Soto, presidente na ng Pilipinas yan. So, paano pang mag-host sa noon time show, di ba? Hindi natin alam ang ganda ng record ni Mayor Vico Soto, malay natin. Tuloy natin. Wala pa rin boss na po yung pong Itbulaga at syempre in the future pag nag-retire na yung tatlo, ito pong mga pamilya po nila ang will take their place para po patakbuhin yung pong management side ng TVJ Productions at ng show na Itbulaga. Okay, management lang pala ibig sabihin ni model. Okay, pwede. Oo, halimbawa nga hawak ng management ay ang si Vico, si Gian, tsaka sino pa yung si Oyo Soto, yan pwede. Kaya si Jaco ba? Jaco De Leon yun.
Pero kapag hosting kasi ang pwede mo lang maasahan diyan si Jaco, kasi si Jaco kasi is vlogger 'yun, nagba-vlog. So magaling din na vlogger si Jaco De Leon. Oh. Ngayon sa pag-hosting, pag about Biko at Gian or kaya Oyo Soto, pwede yan yung dalawa, si Jaco at Oyo. Pero si Mayor Biko tsaka si Gian parang malabo eh, parang kailangan pa i-train, hindi pa nila kaya yung gagawin ng tatlo nun. Pero tatanggapin ng Dabarkads yan, syempre mga anak yan. Pero para sa akin, kung halimbawa sa pag-hosting, Jowa Pao na lang. Tapos ang mag-aawak ng management, yung tatlo, yung mga anak ng TVJ, pwede yun. Kita naman po natin kung ano mangyayari kapag hindi maayos yung sa management. Di ba, nakakagulo po at walang respeto doon po sa ginawa ng TVJ for the last 44 years. So hopefully po, when the time comes na kailangan ng ipasa sa next generation ng mga Soto at mga De Leon, ito pong TVJ Productions, ay magawa po nila ng maayos yung kanilang pagpapatakbo ng Itbulaga with respect doon po sa mga ginawa ng TVJ at sa kanilang kagustuhan at vision for the show moving forward kapag sila po ay nagretiro na. So yung TVJ Productions po yun, napaka-importante po. Pagdating sa hosting, sinasabi ko din kanina, walang question na Jowa Pao ang susunod sa TVJ. Nakaset na po yan kahit nung panahon pa sa tape. Kaya nga nagulo. O nga pa, tama naman yun. Ang rinig ko kasi kanina, yung hosting, yung pala production pala yung binabanggit ni Model. Tama naman yun. Na kung kapag production, yung mga anak. Pero pagdating sa hosting, Jowa Pao. Yun talaga yung babagay ho dyan talaga. Yan lang ang babagay talaga dyan. Talagang sila na yung nahasa. No? Pero sana maging maayos din yung maging management. No? Pero alam ko, biniriping na ng tatlo yan yung mga anak nila. Kaya walang magiging problema dyan talaga. Tutuloy natin. Nung gustong tanggalin pa si Paulo, 'di ba? Pero Jowa Pao po 'yan. Kita naman nung sa pagkapanalo nila, 'di ba? Tito Vic and Joey nasa harapan, nasa screen Jowa Pao. Yan po yung simbolismong 'yan. Ibig sabihin sa kanila po ipapamana yung pong pag-host ng Itbulaga. Kaya po I'm sure na Jowa Pao po is more than ready to take over in the future when the time comes. Pero matagal pa 'yon kasi magpi-50 years pa tayo anniversary ng Itbulaga kasama ang Tito Vic and Joey, di ba? Pero yung sa management side, napaka-importante din po na ayusin na sa ngayon pa lang. Siyempre, kung paano po in the future para yung po kanilang mga anak din ay magiging maayos at smooth flowing yung po ng pag-handle dito sa production. Siguro in the future, magkakaroon na yan ng board, magkakaroon yan ng how decisions are made, kung anong direksyon ang tatahakin ng Itbulaga. Ang maganda lang nga po ngayon ay hawak na ng Tito Vic and Joey yung pong pagpapatakbo nung kanilang show na sila din naman nag-imbento at nagpasikat at nagpalaki. Okay, so I always use the example of FPJ Production. Nung nabubuhay pa si The King, si FPJ, he would take lesser na talent fee sa kanyang mga pelikula para po yung ownership ng movie ay sa kanya. Maliit nang ibayad mo sa akin, pero after nang lumabas yung movie, ibigay mo sa akin yung rights. Para ako ang may hawak. At ganoon na nga po, inisip po niya yan para po sa future, kapag pinamana na niya yung FPJ Productions, at ito po ay minana na nga ni Senator Grace Poe. And in the future, ito ay mamanahin nila Brian Paul Lamansar. Okay. Para totoo yung sinasabi ni ni Model, hindi yun Senator Grace, 'di ba? Pero ngayon po ay kumikita pa rin yung pong mga ginawa ni FPJ nung araw. 'Di ba? Yung FPJ ang probinsyano, FPJ Batang Quiapo. Yan po ay nakalink sa FPJ Studios, FPJ Production, at kumikita po yung pamilya ni FPJ dahil sa mga smart business moves na ginawa niya nung siya ay nabubuhay pa. Dito sa TVJ, medyo late nila na-realize yan. Kasi for the longest time, maayos naman yung takbo ng tape. Hindi nila naisip na si Tobiera, wala silang problema. Totoo yan na sila. Ngayon lang talaga sila napukaw kasi talagang buo yung tiwala ng Tito Vic and Joey sa tape INC sa mga lusos. Kaso nga lang, hindi nila alam na bandang uli, wawalang nyain pala sila.
Kaya ngayon, no, tama naman yung sinabi ni model na hangga't maaga pa mag-ano na. Asikasuhin na yung mga ganyan-ganyan. Kasi syempre, pag dumating na naman yung araw, baka mamaya magka-issue na naman. Matandang reactor na tayo nun pagdating. Pag nagkataon nyo, matandang reactor na tayo nun. Oo, isa na tayo matandang reactor nun. Halimbawa, yung sila Jowa Pauna, yung mga host niyan. Pero grabe ang bait nila. Si Jose hindi ko pa nakakausap ng personal si Jose. Si Paolo, si Wally nga 'di ba, sabi dun sa video ko, pinapanood kita, Jay. Yung mga tutok-tutok pa yung ginagawa mo. Sir Wally, wala tayong computer kaya gusto mo mag-sponsor ka. Joke lang. Okay, tingnan naman natin yung mga comment ng mga netizen dito sa upload ni tawag dito ni Model of Maynila. Tingnan natin. Okay, screen recorder natin. Ito, yan. All comment yan. All comment. Sabi ni Brenda Velasco, how about Kim P. De Leon and Generation of De Leon? Si Jaco po ang pwede. O kaya si Kim P. Pwede rin naman. Ito, kagaya ng sinabi ko, Jaco De Leon, yata ang kay Joey, next generation, tama ho yan. Tama, sali si Kim P. De Leon. Pwede rin naman, walang problema kay si Kim P. De Leon, no? Hindi yata sila good terms ng father niyang si Joey. Hindi naman, wala namang isyong gano'n. Hoy, huwag kayong chismosa dyan, ha? Chismosa nito ni Dennis, oh. Sabi niya, si Jaco ang kasama nila Gian at Oyo. Kasi si Vico Soto mahiyain to sa yun pagkakasabi niya. Kahit sino basta produce ng TBJ, solid kami. Yun ang pinakamaganda talaga doon. Yun ang dapat talagang gawin natin ng mga TBJ supporters. Kahit sino mag-host basta galing sa TBJ at gusto ng TBJ, yun ang suporta natin. Ako, GMA din dati, kaso nung lumipat ang TBJ sa TV5, kaya solid TBJ ako sa TV5. Ayan, yan po ang tama. The kids are the right choose to follow the footstep nor the legacy of this father. No one else expect them. Dapat si Kim P. De Leon, ayoko sanggutin yung English yun eh. Dapat si Kim P. De Leon sama sa Itbulaga, magaling sa pag-host. Dati din naman Itbulaga, naniniwala kayo papatok. Pwede rin naman si Kim P, wala nang problema. Gusto niya si Habi De Leon eh. Bro, Habi, gusto mo ikaw? Yung anak niya ni Ma'am Chini na pamangkin ni Kim P. De Leon. Ikaw na lang bro kay sa generation ni lolo mo. Sana ibalik si Kim P. De Leon, magaling siya mag-host at may pinagmanahan naman sa comedy. I hope so, ibalik si Kim P. Siguro nasa ibang bansa si Kim P, pero tingnan natin. Plus Alan K yan, isa pa pala. Alan K pa pala, no? Plus Alan K as one of the future co-hosts can speak good English. Totoo, si Alan K pa pala. Isa rin sa mga magaling na yan. Ito, yes, amen. Ayoko na English. Ito tayo sa Tagalog. Mga Pilipino ko, English kayo na English. Sana isama naman nila si Kim P. Dami talaga naghahanap kay Kim P. De Leon, no? Si Kim P ang papalit kay Joey, magaling din naman. Baka nga si Kim P din pwede. Pwede rin naman si Jaco, kasi si Jaco, hindi rin naman vlogger kasi si Jaco, pwede rin. Wala na talagang makakatalo sa samahang TBJ, kaya forever na talaga ang Itbulaga original. Very good. At sa wakas, may babalik na rin sa tunay na may-ari at tunay na pinagmulan. So ayan pa po, no? So maraming pang mga comment dito. Ito, sabi niya ito. Legacy family na happy. Ayoko sa'yo, English ka. Sino naman to?
Model of Manila PM. Ito yung Model of Manila PM. Ito ata yung di ko alam kung ito yung oo nga, yun yung sa ibang mga channel ni sa ibang channel ni Model of Maynila. Supportahan din Model of Maynila. Okay, mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa... Ay, tapos na ba tayo? Baka may nakalimutan ako na i-reaction tapos na tayo. Ay, eto pa pala. Yung isa, nakalimutan ko na. Eto pa pala, yung... nakalimutan. Wala tuloy sa isip ko. Yung Tay hirap na hirap sa TV ratings dahil kay Paolo Contis hanggang January na lang. Naku po, ito na. Ewan ko kung totoo itong balitang to So yung mga Dabarkads, anong masasabi nyo dun sa itinapik ni Model of Maynila? Comment nyo lang po dyan. At ito, panoorin naman natin to. Ewan ko, totoo to. Tay hirap na sa TV ratings dahil kay Paolo Contis hanggang January na lang. Ewan ko lang pero 'di ba may long-term contract? Baka yung long-term contract na baka extend cancellation na. Baka cancel na, hindi kaya ganun. Okay, play natin. Welcome back sa aking channel, Itbulaga ng Tape Inc. Hirap ng makasabay sa EAT noontime show ng TVJ ayon sa mga expert. At totoo nga ba na hanggang January na lang ang kontrata ni Paolo Contis sa Itbulaga? Ayon sa mga bida at hindi mapataas ang ratings ng nasabing noontime show, panoorin at pakinggan ang buong detalye. Ayon pala sa mga expert, okay. Ipinaliwanag ng isang marketing practitioner kung bakit pinangunahan ng EAT ang noontime show contest noong July 1 hanggang sa kasalukuyan laban sa kanilang mga katunggali na Itbulaga at It's Showtime. Sa isang Facebook post, sinabi ni Joey Garcia na sa kabila ng pagpapalit nito ng titulo, ang EAT hosts na sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon, at iba pang legit Dabarkads, ay nakapagtatag na ng sarili nilang fanbase at pagkakakilanlan na tutulong sa kanila para makakuha ng mas mataas na ratings kaysa sa ibang noontime show. Ipinaliwanag din niya na mas malawak ang target audience ng noontime show ng TVJ kaysa sa pinakamatagal nilang katunggali, ang It's Showtime. Sabi ni Garcia, TVJ legit Dabarkads typical Pinoy family, class ABCDE, with heavy on CDE, typical Bakya market with stronghold to baby boomer to Genks market, family-oriented nostalgic eye acceptance of modern family dynamics but no overboarding. In terms of production, tama lang walang too much effort and hosting is just wholesome with a bit of being pilyo at ang aasar, typical family kulitan. Showtime lahat ng sobra na hindi gagawin ng legit TVJ they are ready to do it, but no nostalgia, same market segments but will definitely risk of doing it just to offer something different. Gets, production is heavy a typical ABS-CBN quality, imagery is very good, kulitan is the typical Friends, a modern one. Naniniwala rin si Garcia na ang rebranded version ng Itbulaga ay nahihirapan sa popularity contest dahil sa pagkakaroon ng identity crisis. Aniya, New Itbulaga position ng wise, delikado na, will naturally die down, identify crisis, they don't own the name in the true sense, lalo na ngayon na may legit Dabarkads, marketable, numbers won't lie, nakakalito hindi na nila alam ang nangyayari. Samantala, ang isa din sa mga dahilan kung bakit patuloy na bumababa ang ratings ng Itbulaga ng Tape Inc. at pagkalagas ng mga live audience, ay dahil sa mga hindi magagandang pahayag ni Paulo laban sa mga legendary trio. Isabay mo pa dito ang mga nakaraang issue niya na mga naaalala ng mga netizens at patuloy na ibinabato sa kanya, next year magkakaalaman na kung sino nga ba ang matitirang host sa Itbulaga ng Tape Inc. Ayon kasi sa mga source ay posibleng tanggalin at palitan ang ibang host sa nasabing noontime show kapag hindi pa nito napataas ang kanilang ratings. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz top? Masasabi ko lang dyan na 2024, kahit wala pang 2024, yung titulong Itbulaga, yung Itbulaga trademark ay TVJ talaga yan. Kung about naman po dun sa ratings, wala na tayong masyadong sapat na basehan ngayon sa ratings Kasi ang dami nang gagamot sa ratings Oo, kaya hindi na kami ilang beses ko na inulit to, hindi na kami naglalabas ng mga ratings, hindi na kami naniniwala.
Kasi alam namin, number 1 pa rin ang TVJ, TV5 yun na yun. Biruin mo, maglalabas ang Nielsen ng ratings, maglalabas ang Tape INC ng ratings, maglalabas yung mga, hindi pala Tape INC, mga vlogger niya, mga vlogger ng Tape, or kaya Kapuso, maglalabas sila ng ratings. Ang gagawin, itataas yung colorum na noontime show, bababa yung ratings ng E80, ng Itbulaga. So, ano pa ba? Hindi na namin kailangan makipagbangayan sa kanila. Kung kita nyo, yung mga eksperto na mismo ang nagsasabi, di ba? Utosin eh. Ayun, sino eksperto sa kabila? Si Attorney Maggie? Si Arn? Yung ba yung mga tinuturing na eksperto dun sa kabila, sa Tape INC? Hindi ka to dito sa TVJ, ang dami eksperto hong nagbibigay ng opinion dito. At talagang wala nga ni minsan kumampi sa Tape INC. So doon pa lang panalo na. Tapos ito pang si Paulo Contis, dagdag pa. Ewan ko kung totoo ba yung issue na yan na hanggang January na lang yan. Nakita naman natin ng pirma ng ano. Ito hindi naman halimbawa na mawala yung trademark na Itbulaga. Hindi naman apektado yung ano dyan. Hindi maapektuhan yung sahod, yung talent fee ng mga artista dyan sa noontime show na yan. Ibayad sila dyan eh. Kaya nga kung may kontrata eh. Kahit na anong mangyari, bayad na sila dyan. So ano pa yung ano nila dyan? Hindi na sila maapektuhan dyan. So si Paulo Contis na mismo nagsabi na na marami siyang project. Ang pwedeng maapektuhan dyan kung sakaling mapalitan ng trademark ng titulo yan at hindi na nga sa kanila talaga ipagamit. Tutusin dapat hindi na nga talaga nila gamitin. Kapag nagsarado yung colorum na noontime show na yan, yun, yung mga staff ang mawawalan ng trabaho dyan. Pero sasaluin pa rin ng GMA yan. Ang daming proyekto na ibibigay na trabaho ng ano dyan, hindi naman ganun na porkit mawala o kawawa yung mga kalukuhan yan. So yung mga Kadaver Gods, mga kabiyaya, ano masasabi nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Katudunan yung news about dun sa new generation ng Tito Vic and Joey at yung pahirapan po na ng Tape INC or ng Halusos or ng Colorum na noontime show sa kanilang ratings. Ano masasabi nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Yung mega love shoutout kay Kuya Lori at Irene, kay Kuya Armin, kay Mami Rena Baher, kay Ate Rose Villa Puerte, yan, kay Mami Lala, at kay Mami Johaira, sa lahat dyan, mega love shoutout sa inyong lahat, at sino pa yun, kay Mami Teresa Arong, yan, marami sa inyo rin mga Kadaver Gods sa walang humpay na suporta nyo sa aking YouTube channel. At yung walang sawa yung pag-share ng mga video ko kada upload. Mga video namin ng mga TVJ Defender, no? Thank you po talaga. At ayun, ulitin ko, advance Happy New Year sa ating lahat at wish ko rin na sa 2024 pag-ere na po ng Itbulaga, ng original na Itbulaga ay hindi na po gagamitin ng kabilang noontime show yung titulong Itbulaga. So yun, ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.